Indihan mo ba, Boss Dada? Konti. Yung sinabi niya, Sabi mo? kasi maraming, 'di ba, maraming nayanig doon, maraming nagkomento. Ang sabi niya, ulitin nga natin, tapos i-post natin. Kalimutan ko tuloy yung unang mga sinabi niya. Tapos babanggitin ko lang kung ipo-post natin. Okay, sige. So naman, designated survivor. Yes, nahimong karon lang ko nakakita og kanang Vice President na ginapangita ang iyang attendance. Ayan, sabi niya, ngayon lang daw siya nakakita na hinahanapan siya or palagi siyang tinatanong or dapat na mag-attend bilang Vice President. Ngayon lang daw siya nakarinig na may Vice President na parang laging sinasabihan na mag-attend, dapat present ka dito, para present ka sa mga ganyan. Okay, next. Mga butang. Dili to siya joke. Dili po to siya bomb threat. Okay. Ang sabi niya, mali na naman yon. Hindi yon biro, hindi yon joke, hindi rin yon bomb threat. Okay, kasi maraming nagsasabi na hindi magandang biro yon. Na parang sinasabi mo na may mangyayari sa SONA ng Pangulo, hindi magandang biro yon. Marami ding nagsasabi na wag niyo nang i-take seriously yan kasi ganyan talaga ang mga Bisaya, 'di ba, na ganyan magsalita. Pero sabi niya, hindi yon joke at hindi rin yon banta na bomb threat na may mangyayari. Okay? Sige, go ahead. I think many missed the point. Okay. Kailangan ko pa bang yan natin? English naman yun. Sige, tuloy lang pala. English naman yan. So, para sa ako, wala ka kasabot the first time, I don't think you deserve an explanation. Ayan, sabi niya, para sa kanya, kung hindi mo siya naintindihan sa first time, hindi siya obligado na magbigay ng paliwanag ukol dito. So, kasalanan ninyo, bakit hindi niyo naintindihan? Kasi ang linaw-linaw naman dun eh. Napa-research nga ako eh. Ano ba yung designated survivor na yan? First time ko ring marinig eh. Akala ko, yung alam ko lang na Survivor, yung, di ba, yung series na Survivor. Pero meron, meron, yung series yung una yung mga Survivor na ilalagay sila sa isla or kung anumang lugar. Tapos, biglang sikat siguro yung luma na yung na yun eh, Netflix na yun eh. Designated Survivor ni 24, Kiefer Sutherland, di ba? So, napa-research ako, meron palang ganyan. Kumbaga, ang designated survivor, sa isang, halimbawa, may malaking pagtitipon, kagaya po ng State of the Nation address, halimbawa, may mangyari doon, kumbaga, ina-anticipate nila, baka merong mangyari, at least, merong naka-reserve, kumbaga, bench player, na in case na ma-foul out, mawala lahat ng merong mag-stand as leader. So, hindi siya nagbibiro, hindi po siya, kumbaga, seryoso siya sa kanyang mga sinabi, at hindi na siya magpapaliwanag pa. So, ayan. Tsaka sa akin nga, Sir Admar, ang ibig sabihin nung pagkakasabi niya ng designated survivor siya. Kasi sa Amerika nga, yung pinaka walang silbi sa gabinete, yun yung ina-assign as the designated. Ang intention niya dun is yung ako yung pinaka, sabi nila ako yung pinaka walang kwenta. So hindi ako a-attend dyan. Ako ang designated survivor. Ganun nga yung dating nun sa akin nung una Kasi napanood ko nga yung series na yan. Oo nga, tama. Tapos sabi niya, bakit niyo lagi akong hinahanap? Kung andyan ako, pinagre-resign niyo ako. Gusto ninyo bumitaw na sa gabinete. Tapos nung humiwalay ako, gusto niyo bumalik ako ulit. Walang Baka isa pang rason kaya ayaw umatin ni Inday dyan dahil nga diet si Inday. 20 million na halaga ng pwede rin magagastos dyan, pagkain, baka sobrang dami, baka masira yung cycle niya, di ba? Pwede rin. Or pwede rin na wala namang achievement ang administrasyon. Bakit? Ba't pa ako pupunta doon? Para saan? Pwede rin ganon. Ito, mga spekulasyon lang natin, atin-atin lang to. Wala naman siyang sinabi talaga na further explanation. Kasi, ang sabi nga, strict to 1 hour. Sabi ko, buti merong 1 hour na i-report. Isang oras na SONA, 20 million? Walang hiya. At nagalit sila, ginastos ni Inday Sara yung 125 million ng ilang araw.
Samantalang sila, isang oras lang, ginastos nila yung 20 million, hindi tayo nagrereklamo. And yung pakakainin, mga milyonaryo, mga mayayaman na yan eh. Bakit mo Kaya nga pakakain? dapat nag-potluck na lang sila. Nakatipid pa. Dapat yung pinuntahan ninyo, shabu-shabu. O, ano ba, yung isa nagdala ng ihawan. Para Pwede. nag-outing sila, di ba? Pwede. Yung isa, mag-ano na lang kayo, boodle fight. Pero mga sosyal kasi yan sila. Hindi naman yan, biruin mo, dyan, ang dami-daming tao, 2,000 ata yan eh. Tapos kakain ka dyan, hindi ka gaganahan na kumain pag maraming tao masyado, di ba? So, aanhin mo yung 20 million. Tsaka ano yan, hindi naman kakain lahat yan dahil yung iba dyan, hindi naman kakain ng hindi naman kakain ng baboy. O Tama. dahil iba dyan, syempre, Muslim. Oo. Diba? Yung iba dyan, vegetarian. Tama. Yung iba dyan, pescetarian. Yung iba, bawal sa mga matataba. Kasi baka sumakit yung mga kasukasuan nila. Ay, yung bawal yung matataba, dapat matataba yung pakain natin para talagang Easy. Ang sabi nga ni Attorney Harry Roque. alam mo, partner Admar, ang highlight doon sa statement ni Inday Sara, yung kung hindi mo naintindihan at tanga ka, hindi ko nakasalanan yun. Tama. Ang sabi nga ni Attorney Harry Roque, minsan kasi, pwede naman sigurong pika-pika lang. Kasi yung iba dyan, after ng SONA, nag-i-stay lang dyan, hindi naman dahil minsan nagkakapaghalubilo pa, kundi medyo may katagalan yung sundo nila. Kasi sa dami po, nakasasakyan lahat yan eh. Sa dami po ng mga nag-aantay, so meanwhile, pwedeng pika-pika lang, di ba? Kaya nga panahon ni PRRD, maruya, saging, kung ano-ano pa yung mga doon. Pwede na yung fishball, tsaka kikiam dyan. Oo nga, di ba? Baka naman yung pika-pika nila, mga Wagyu beef pa yan. Naku po, dapat dito, ma-heavily televised talaga yung pagkain nila. Dapat walang maaksaya. Oo. Para malaman Kasi natin kung worth 20 million ba yung kinain nila. I-audit natin, Oo. kasi sa mga eat all you can nga, binayaran mo na yun, ha? Oo. No leftover. Dapat ito, pag may leftover, ipokpok sa mga ulo nila yung plato. Pwede. 'Di ba? So may karapatan tayo ha. So sana sa RTVM kunan niyo rin para makita namin kung saan napunta yung 20 million ng taong bayan. 'Di ba? Nakakuha ba tayo ng accreditation diyan? Ang problema lang is parang ayaw nila yata yung SMNA diyan eh. 'Di ba? Kasi baka kuhanan niyo yung subo nila kung sino yung pinakamatakaw. Sino yung sumulit ng 20 million? Yung pwesto pa naman natin, malapit doon sa mismong plenary. Tayo yung napakaunang pwesto, malapit doon talaga sa pagpasukan ng mga kongresista. Pero sige, tingnan natin ha. So i-account namin yan, yung dapat may footage, actual. No? Maliban sa kailangan ng resibo, kailangan may actual na video. Tapos talagang inubos ninyo yung walang matitira doon. Ubusin ninyo yung mga pagkain. Bumili sila ng timbangan. Para kung titimbangin papasok, kung sino yung titimbangin palabas, yung pinakamabigat, yun ang nanalo. Oo, naku po. Eto, dito muna tayo sa mga eksperto sa batas. Dahil pag-uusapan natin itong naging desisyon ng korte.